gawin para tuluyang ma-dismiss na or mawala na sa record ng Senado yung impeachment dahil naka-archive lang siya. Kahit na mag-final yung SC. No further action is needed. Except, as we said, in the highly unlikely event that the entire Supreme Court, all 13 justices reverse themselves, in which case we will clearly take action. Ma'am, may mga nagsasabi, nakakahiya daw yung naging decision ng Senate, isinuko daw pagiging independent at parang kinonsinti ang allegation ng corruption o katiwalian laban kay BP Sara. Sa palagay ko, wala kaming kinukonsinti, sumusunod lang tayo sa batas at yun nga, patuloy pa rin yung iba't ibang kaso kung saan sigurado kung mabubunyag ang kailangan mabunyag, mapepresenta ang ebidensya na nararapat at malalaman natin sa hunot dulo ang katotohanan ng mga pangyayari. Okay, Sandra. Sandra for GMA7. Ma'am, do you agree that the impeachment is as good as dead? Dahil nga po daw, para naman mailabas mo siya sa archive, kailangan din ng pagbutuhan at syempre yung numero na naman ay baka kapareho din kung paano kayo bumoto kagabi. Yes, it's dead, but it's not really buried. But yes, it's dead. In effect, because it's in the archive, but sabi nga ni Justice Ascuna, pwede na mahugutin pa ulit kung magbago ang Korte Suprema. Sumusunod lang kami sa batas at sa Korte Suprema. Kaya nga tinatawag na Supreme Court yan. Alam nga naman na Super Supreme Court pa kami, katulad ni sabi ni SP, o Supremer Court pa kami, o may Supremest pa. Wala namang ganun eh. Talagang Supreme Court. Kanina po may mga statements no sa House. Several congressmen against dahil po dun sa mga nasabi nyo kagabi. Hingi lang po ang reaction dun sa isang part. Ilang portions doon. Yun nga daw, sabi nila, the speaker did not act alone. They have the support of the speaker. And ano daw po, walang paggalang po daw sa House of Representatives yung mga nabitawan niyang salita. Tulad ng sinabi ko, suggestion lang naman nun. Wag nilang minamasama. Hindi naman ako nakikialam. Hindi nga kami sumasagot kapag iniinsulto kami ng bonggang-bongga. Pero ano yun? Indication na gano'n nakalalim yung hidwaan sa pagitan mo at ni Speaker Martin Romualdez. Gano'n nakalalim. Wala namang personal dito, wala namang family feud, kanino man, kung si Bongbong man, si Lisa man, si Speaker, pati si Toby, walang family feud. Ang issue talaga politika at prinsipyo na maraming naghihirap sa ating taong bayan. And yet, we may once again see the most corrupt budget in the history of the Philippines daw, sabi nung iba. Yung GAA 2025, baka maulit na naman ng 2026 dahil reenacted pa daw. Naku naman, wag naman sana. Okay, tuloy-tuloy na naman ang bagyo sa amin. Ang lakas-lakas na naman ng ulan sa Ilocos, malamang sa Central Luzon. Ayan na naman. Bakit hindi natin tutukan yung mga bagay-bagay na yan, kundi kesa aksayahin lahat ng panahon dito? Puros politika na lang. Layo-layo pa ng 2028, kadami-dami namang kandidato. Okay, bago tayo lumipas sa ibang issue, dahil ang daming magaganda pang issue, about impeachment pa rin, Aymar? Yes po. Okay. Opo, balikan ko lang po, ma'am, yung nabanggit niyo po kanina na meron pong mga ugong, meron pong mga nagsasabi about yung pag gustong palitan po si Speaker. Ano po ba yung reasons na nakarating po sa inyo? Hindi ko alam. Marites ako, pero limited yung pagkamarites ko sa House. So parang hindi satisfied sa ilang mga pronouncements or policies? Well, nung nag-file sila ng motion for reconsideration, di ba? Nag-file sila. Wala naman nakapirmang congressman. Nagtatanong ako sa mga kongresista kung pwedeng humingi ng kopya para prepared kami. Ito nga, para sa Wednesday, di ba, magbobotohan kami. Sabi ko, para prepared kami, pwede ba humingi ng kopya? Walang mga kopya. Wala rin silang nabasa. Wala naman daw pinapirma.
Kaya siguro nagrereklamo bakit hindi sila kinokonsulta, ginagamit ang pangalan ng House, wala naman palang sinabihan. I think ang nag-draft po nung MR as Solicitor General, Sorry? Solicitor General po yung Siya ba nag-submit, nag-file? Pero nag-file. nag-House of Representatives nung una, di ba? Opo. And Yung unang file, sabi House of Representatives. Mali nga yun, dapat nga Solgen talaga. some comments Pero na lang. maraming nga nagtanong at nagtataka kung bakit hindi nga nila nabasa muna. So, isa po yun sa mga possible reasons dun sa gustong patalisikin si Speaker. Siguro makinig na lang kayo kina Toby Chanco, kina Duke Frasco, sa Davao Group. Mas alam nila, no? Mas kabisado nila yung mga nangyayari sa House. Siyempre, hearsay na lang tayo. Ang alam ko, talagang maraming hindi nakakaalam ng mga pangyayari. Nagugulat na lang sila at nababasa katulad natin. Ma'am, last Hindi question. dapat ganon. Opo, last po on my end. Dapat kasi talaga kinukonsulta lahat, di ba? May comments po kayo sa MR, ma'am, kasi may mga experts po na nagsasabi na it's well-written, and yung iba pong mga senators ay umaasa na mapagbibigyan nga po yung MR dahil maganda yung pagkakasulat and yung arguments na nailatag doon. Magko-comment pa ba ako dyan? Ang kinote nila si Justice Ascuna na talagang bigatin. Okay. Other issue na tayo. Ma'am, considering na anytime this month, isasubmit na yung proposed 2026 budget. Sa tingin nyo, dumirfak na ang chairman ngayon si Senator Win Gatchalian at meron siyang mga ipapatupad na reform sa process. Ang gusto niya talagang maging open yung budget process. May tinawag pa nga siya na dadaan daw ito sa golden age of transparency and accountability. Sa tingin niyo, dumirfak din yung sinabi ni PBBM sa SONA na hindi niya papayagan kung sakali nga daw na ang daming baguhin at hindi naayon sa kanya mga priority programs yung ipapasang budget. Sa tingin niyo magiging matino na yung ipapasang budget this time ng Congress? Lagi kong sinasabi, hope springs eternal. Sana nga. Kaya lang, tuwing mag-umpisa ang budget season, parati naman natin pinapangako yung transparency, accountability. Inaasahan ko na talagang puspusan ang gawin. At makinig naman sa Pangulo, makinig kina Sherwin, at tunay nga na mangyari ito. Subalit yung sinasabi na ipapalathala yung NEP, ilalabas yung mga iba't ibang report. Digital ang magika naman, hindi sa digital copy ng NEP, ng GAA, ng kung ano-ano. Ang magika nasa BICAM, mini BICAM, micro BICAM. Nagugulat na lang kami dun eh. Doon naman tayo nasisindak. Yung mga sinasabi na digitized copy, available naman yan talaga kung pipilitin. Walang problema. Malalaking libro, kinakalat naman yan. Nababasa naman natin lahat. Walang problema yun. The President's budget should really be publicized as it has been all these years. Ang problema, ang himala, nangyayari sa BICAM. Alam naman natin yan. So ano dapat naman gawin pagdating sa BICAM? Wala na dapat yung mini BICAM at yung BICAM talagang open for the media? Dati ko pa sinasabi, live stream kaya. Yung BICAM na yan, para magkabukuhan na, mabisto na. Kasi miski kami na member ng BICAM, ako, kasi vice chairman ako, di ko alam kung ano nangyayari, nagkakagulatan. Kaming lahat, katakot-takot na hearing, nagpuyat kami, nagpakapagod kami, ilang hearing para sa iba't ibang mga committee, sa iba't ibang department. Nung lumabas yung BICAM report, lahat ng amendments namin, wala, binasura. Kaya, paraki pa kami nag-hearing kung ganun din sa BICAM, tatanggalin pala lahat yun. Isa pa, na pinagtatakahan ko at para sa akin, nagiging useless, lagi namin dinidiin na yung power of the purse na nanatili sa Senate at sa Congress. Pero nakikita natin na sangkatutak ang FLR. At inaaral ko itong maigi, kung bakit umabot sa 1.3 trillion pa rin. Nasa Agosto na tayo, dai pang pera na for later release. So, ang ibig sabihin niyan,
hindi pa nagagastos to. Ang sabi nila, mali daw yung datos, pero sana ma-update naman kasi nakakalat to sa iba't ibang departamento ng gobyerno. Sa DPWH, alam natin na ito ay nasa 572 billion. Ang laki-laki pa niyan. Samantalang lumulubog na tayo sa baha, hirap na dumaan at maghanap buhay ang ating mga kababayan. Higit sa lahat, may nasasalanta pa sa bagyo. Ang lalaki pa ng halaga Ang malaki dito, yung DPWH, ang katutak na FLR, marami pa talaga. Yung MPBF, ayan pa, 109 billion. PGF, 144 billion. Ang lalaki ng amounts na to. So I'm wondering what appears to be the plan. May plano daw, pero paano pahahabulin? Tagulan na. Ayos pa ba ng kalsada? Pwede pa ba mag-construction? Matutuyo pa ba ang semento? Parang, alam naman natin, mag-umpisa na yan by January pag umigi-igi ng konti ang panahon. Ma'am, yung FLR, sinasabi, prerogative ng executive. Pero ano po ba? Ano yung nagiging basihan pag FLR? Dahil may mga questionable dun sa project. Meron tayong mahiwaga at highly controversial provision na dinadala from budget to budget. Ang kada GAA halos, para lang yata ito nung panahon ni Presidente Duterte, hindi ko maalala. There was a time na nawala ito Ito yung Section 71 na sinasabi may prohibition against impoundment. Kapag hindi na veto, lumusot naman siya bilang bahagi ng budget, wala nang pwedeng hintuin na pag-release, pwera lang pag nagkaroon ng unmanageable national budget deficit. Ayun, pag talagang exceeded na talaga yung quarterly budget deficit, lumampas-lampas na tayo. Ayun, so there has to be a declaration that an unmanageable deficit has transpired, at which pwede nang mag-impound. Pag-uusapan na yan. So, also, the other thing is there are clear economic indications of an impending occurrence. Ito, parang mahirap rin to. Impending, ibig sabihin, di pa nangyayari, pwede nang hulaan. Medyo maluwag yata ang ganito. And it's always subject to the rules and regulations by DBM. Maybe we should consider entirely deleting Section 71 once and for all, or perhaps amending it radically. Kasi hindi katanggap-tanggap to. Kontra ito sa ating konstitusyon na nagbibigay sa ating Kongreso ng power of the purse. Nagveto na si Pangulo ng 26 billion noong nakaraang taon sa DPWH, 168 billion sa ilalim ng unprogrammed. Pero kung wala naman unmanageable deficit, meron namang cash programming, meron namang prudent fiscal management, bakit kinakailangan pang harangin? At napopolitika pa, kasi alam naman natin, yung buong Duterte block, naka-FLR. Ang bigat naman nun. Ang balita, may saro na, andyan na sa iba't ibang department, wala nang magawa yung DBM, pero nakatenga sa mga department. So karamihan po na naka-FLR ay dun sa Opposition. Sa opposition. Sa Sorry? Senate and House na? Yes. Ang balita ko pati congressman, oo. Sorry? Hindi daw insertion. Sorry? Hindi daw insertion. The president vetoed quite a few of the insertions as well as the new appropriations as well as the additional amounts. Marami siyang vinito. Pero yung mga inapprove, parang vinito na rin kasi hindi lumalabas. Agosto na. So yung FLR parang ginagamit na panggigipit sa opposition, ma'am? May pakiramdam na ganun. So, ang nagsasuffer, yung mga projects na dapat pakinabangan ng hunang taumbayan. Yes, at sa totoo lang, marami dyan walang kinalaman sa amin, kundi request talaga ng mga department. Alam naman ninyo yan di ba? Pag dumarating tayo sa budget season, ang bawat department, bawat ahensya, humihingi ng karagdagang pondo. Yun, napapakiusapan.
Okay, Nympha, and then May-Ann. Ma'am, ang House of Representatives po nag-adapt ng resolution para gawing bukas, i-open yung bicameral